Magandang umaga po mga kababayan ko and welcome back to my YouTube channel. This is Biyahe ni Koy TV mga kapatid. Ito ang mga mainit na balita ngayon na pag-uusapan natin dito sa aking YouTube channel. No, mga kababayan ko, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Mainit to ngayon mga kababayan ko. Usapin nila Corina Sanchez at ni Pinky Webb at ng Billionaire News Channel medyo viral ngayon sa loob ng social media sapagkat mga kababayan ay tila ho ba mga kapatid mas matindi ho ang kanilang pinag-usapan. Bakit ho nadadamay itong si Senator Bongo? Kaya na pag-uusapan natin. Second po mga kababayan ko, pag-usapan din natin mga kababayan ko yung pagkakasangkot netong DOH mga kapatid sa kanyang usapin patungkol ho dito sa usapin ng mga super health center na tila ho ba mga kababayan ay naging Go Super Health Center. Abay grabe naman yan. Napakatindi ng inyong ginagawa sa ating bayan. Meron din ho mga kababayan, pag-usapan din natin dito yung pagbubukas sa publiko ng salin ng mga politiko. Nako, maraming madadamay ditong mga mayor, congressman, senator, governor. Yan, nato sa mabubuksan at mabubuksan ho ito mga kababayan ko. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, ngayong umaga, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para laging updated sa mga biyahe ni Koy movements na ilalabas natin. Unahin na natin to mga kababayan ko. Pinky Webb and Corina Sanchez, mga kapatid, medyo may pinitik pagdating sa kanilang pagbabalita sa Billionaire News. Medyo maingay ito ngayon at talagang pinag-uusapan ng buong bayan. Ito, at panoorin natin ang video na ito. Nagulat ka ba, Pinky, Willard, unsa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin? Hindi ka makasagot. Ha? Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, di ba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ni VP Sara. So kumbaga parang, wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan doon? Yan mga kapatid, mga kababayan ko. Dito sa usapin na to mga kababayan, medyo mapapaisip ka sa kanilang pinag-usapan. Matatapos na lang yung programa ng agenda ng Billionaire News Channel, medyo parang dumating dun sa punto na pag-usapan nito ni Pinky Webb at ni Corina Sanchez yung patungkol dito kay Senator Bongo. Niliwanag nila mga kababayan, bakit nga ba nasasangkot etong si Senator Go sa mga issue ng mga flood control na sangkot ang kumpanya ng kanyang tatay, ng kanyang half-brother na tinatampangalan ng kumpanya ay CLTG. Ano nga ba ang meaning ng CLTG mga kababayan ko? Ay Christopher Lawrence Tesoro Go. Nako mga kababayan ko, pakinggan natin. So dahil contractor yung tatay niya and half-brother. Half-brother, oo. Pupunta din doon. Kailangan silipin din. Correct. Alam nyo kasi bakit masisilip itong si Senator Go, no? Bakit nga ba masisilip? Kasi sabi ko nga sa inyo, there is a conflict of interest between mga kababayan ko that he is the former, we call it former, mga kababayan ko, former presidential assistant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, and siya yung isa sa mga makapangyarihan tao noon kasi ikalawang pangulo ka, siya yung parang katumbas ng posisyon ngayon ni Secretary Bersamin. Diba mga kababayan ko, kasi siya yung katumbas si Secretary Bersamin mga kababayan ko. May kapangyarihan din to mag-appoint ng tao, may kapangyarihan din to mag-appoint ng mga kung ano-ano. And he have the power para gawin to mga kababayan. But hindi natin pinagbibintangan si Senator Go. Liliwanagin ko lang. Hindi natin pinagbibintangan si
Senator Go dito, but binibigyan lang natin at ini-elaborate lang natin sa taong bayan kung ano nga ba talaga ang totoo, mga kababayan ko, at binibigyan lang natin ito ng komento. Paalala ko lang ha, bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit sa programa natin. Sapagkat mga kababayan, marami hong tatamaan talaga ngayon sa usapin ng flood control. Mga kababayan, tuloy natin to. Magandang usapan nila Pinky Web at Corina Sanchez dito. Pero siguro yung question nga ni Corina is na siya'y nauna. No? Yun ang... Yes. The question is, bakit kasi kine-question ni Senator Go? Character assassination daw ito. At bakit siya daw ang inuuna? Nililihis daw. Nililihis daw sa kanila yung kwento ng flood control at tila ba bumabalik sa kanila. Because like I said, mga kababayan ko, ang kwento kasi ang kwento ng flood control natin, wala na po sa beginning, mga kababayan ko. Wala na po sa intro, mga kapatid. Andiyan na, umamin na ang Diskaya, na naglalabas sila ng perang ganito, nakatanggap sila ng mga project sa gobyerno and everything. Talagang naibigay nila, mga kababayan ko. Kung tutusin, kumbaga datos to datos na ibigay na, pero bitin pa dun sa part na yon. Subalit, mga kababayan ko, papunta na tayo dito sa climax na parte ng storya ng first chapter nitong flood control issue. Almost 90 days na tayo, mga kababayan, mga kapatid. 90 days na. Total, tapos na tayo sa 2022, 2023, 2024, and 2025. Pababa na kasi tayo ng 2016 going to 2021 and 2022 na last term ng Pangulong Duterte. So ngayon, napupuntirya ngayon ito si Senator Go because merong isang kumpanya na malapit sa mga Diskaya na meron pang tinatawag na, and I quote, joint venture. Yung joint venture na yon, ang isa sa mga nagpapatunay, mga kababayan, na merong koneksyon ang pamilya. If we say pamilya, sino ba yung pamilya? Ama, anak, tatay, ina, at kapatid. So ngayon, mga kababayan ko, nasan ngayon si Go dito? Nasa circle siya ng pamilya kung saan may joint venture ang mga Diskaya na allegedly ay meron pong mga kinakaharap na kaso patungkol ho sa korupsyon. Ang tanong ng taong bayan, eto bang si Go? Liwanagin na natin para maganda po yung kwento nila. Eto bang si Go ay sangkot nga ba, mga kababayan ko, sa mga flood control issue? Meron ba siyang kinalaman kung bakit nakakakuha ang kanyang pamilya ng saksakan ng daming programa at proyekto sa gobyerno? Ayan ho ang inaalam natin dito, mga kababayan ko. Yan din ho ang ating tatalakayin at pinag-uusapan niya ngayon neto ni Corina Sanchez at ni Pinky Web sa Billionaire News Channel. Panoorin natin to, mga kababayan. Tanong mo no? Oo. Siguro, oo. Kagulat-gulat din, although, it would eventually lead to that. At least there will be questions. Correct. Kasi nga, tatay mo, contractor, half-brother mo. Pero sabi nga ni Senator Bongo, hindi mo naman mapipili ang iyong mga kamag-anak. Andun tayo sa hindi mo mapipili ang inyong kamag-anak. Pero the question is, bakit nagkaroon, no? Bakit nagkaroon ng sandamakmak na proyekto ito? Marami namang kontraktor. Marami namang sumasali sa bidding. Napakarami namang mga sumasali sa bidding, lalong-lalo na sa DPWH, mga kababayan ko. Bakit lagi ang pamilya? Lagi itong si CLTG. Lagi ito nakakakuha ng sandamakmak na proyekto. Yun ho ang tanong dito ng taong bayan Yun ho ang kine-question ng mamamayang Pilipino. Hindi ho yung pagkatao ni Senator Go. Si Senator Go na yon. Alam na ho namin kung sino ho siya. Ang tanong ho dito ng taong bayan, the clear question, bakit nakakakuha yung CLTG ng sandamakmak na proyekto at habang nakaupo ka, ikaw ay SP ko, mga presidential, not presidential, parang kay server sa I forgot pero nasa dulong dila ko, presidential secretary, mga kababayan ko, di ba?
mga kababayan, nakaupo ka sa pwesto yan, tapos nakakakuha yung pamilya mo ng sandamakmak na proyekto. There is an conflict of interest kung tatawagin doon. Kaya tatamaan si Senator Go dito, mga kababayan. Tuloy. Kung hindi naman mali, hindi naman sa dumidepensa tayo, kaya lang ito yung pinag-uusapan ng tao, no? Pero kung hindi malinaw sa batas na bawal talaga ang mga first degree, second degree na kamag-anak mo na magbidding, and they won, I don't know, maybe fair and square, di natin masabi. Bakit siya yung wala lang, nag-iisip lang tayo, Ako lang nga, kung tatanungin nyo ako, no, kung tatanungin nyo ako kasi klarong-klaro para sa akin ito, no, kung tatanungin nyo ako. Dapat kasi linawin natin yung batas eh. Linawin natin yung batas. Like I said, mga kababayan ko, kaya ho nagiging parang legal ang pagkuha ng mga proyekto na yan at nagkakaroon ng conflict of interest, mga kababayan. It's because of mga kababayan ko. Alam nyo kung bakit? One of the biggest reason, may butas ho yung batas natin. Kasi wala ho nagpapaliwanag at nagsasaad sa batas at di po kinaklaro na yung first degree ng iyong pamilya ay hindi dapat nakakakuha ng what we call this, ng proyekto sa gobyerno. For example, senador ako. Tapos yung pamilya ko contractor. Sorry nadigay ako. Contractor. Tapos yung asawa ko contractor din. Yung tatay ko contractor din. Tapos ako senador ako. O kaya presidential security ako, secretary of the president ako. No, mga kababayan ko. Di makakakuha ng pabor yun. Kasi meron kang koneksyon sa gobyerno. Common sense naman. Alam mo sa totoo lang alam naman natin kung paano ang kalakaran sa gobyerno. Alam naman natin kung paano nila to niluluto, paano nila to ginagawa sa ating gobyerno, mga kababayan. Yan ho ang gusto kong sabihin sa inyo. Yan ho ang gusto kong ipaalam sa taong bayan because this is hindi na to basta-basta ngayon. Mga kapatid, Diyos ko naman. Common sense. Kapag ikaw may connection ka sa gobyerno, madali ka makakuha ng proyekto. O ganyan ang kalakaran sa DPWH. Mga kababayan, di ba? Common na po ito. Kaya nga po, mga kababayan ko, nagkakaroon ho ng conflict of interest. Kung ang batas ho natin, may magsasabi ho, mga kababayan ko, na itong si ganito ay hindi pwede na makakuha ng proyekto sa gobyerno at ang pamilya niya, mga kababayan ko, na ganito, ganyan, hanggang sa second degree ay hindi makakuha ng mga proyekto sa gobyerno, lusot yun. Kaso nga lang, mga kababayan ko, ang saligang batas ho natin at ang konstitusyon ho natin, nagkakaroon ho ng butas pagdating ho sa ganyang posisyon. Ngayon, saan ho tayo lalagay doon? Mga kababayan, saan ho tayo titindig ho doon? Yun ho ang pinakamalaking palaisipan natin dito, mga kapatid. Tuloy. So, kumbaga, may basehan man o wala, magtataka talaga ang tao kung bakit nauna si Senator Bongo. Exactly. Ganyan talaga ang harapin, ganyan talaga ang isipin ng taong bayan. Tama ka doon, Miss Karina. Ang talaga dyan, lalabas kasi dyan is conflict of interest. Yun ang pinupunto ng taong bayan. Ngayon, ang sabi ni Senator Go, nangunguna siya, kakasuhan niya, at papailan niya ng kaso. Well, let's wait, mga kababayan ko, kung talagang papailan mo ng kaso itong mga pamilya mo, kung kaya mong atimin. Diba, mga kababayan? Oo. And then, you will have someone like Senator Bongo who will say, hindi ko sila kilala, hindi ko kilala mga Diskaya. Wala akong kinalaman doon sa mga proyekto na ipinasok ng kanyang pamilya. Kasi sa totoo lang, putol ko lang, Miss Pinky Reba, I understand the point of Senator Go nung nagpa-press con siya. Ang sabi niya doon, mga kababayan ko, malinaw po sa sikat ng araw po, mga kapatid. Sabi po ni Senator Go. Ito ho yung sinabi niya, no, mga kababayan. Ang sabi niya ho, mga kababayan ko, klaro ho, mga kababayan ko, sa atin. Alam niyo ho, ano sabi ni Senator Go doon? Maliwanag. At parang ang dating doon, may proyekto, meron kaming family business na construction firm na nakakuha ng sandamakmak na proyekto sa gobyerno. Yan sinasabi niya. Pero ang tanong ho dito,
Involved po ba ako? Kasama po ba ako? Andun po ba ako sa transaksyon? Kilala ko ba yung mga diskaya? Di ba? Ayan yung mga common na gusto niyang ipaintindi sa taong bayan. And we get the point, mga kababayan. Nakuha naman namin yung punto ni Senator Go. But the question is, imposibleng wala kang alam sa ginagawa ng pamilya mo. Hindi mo ba pwedeng sitahin yan? O pa, sample na lang pa. Masyadong marami na nakukuha mo na proyekto sa gobyerno. Baka pwede, ibigay mo naman sa iba. Baka tamaan ako. Example lang yun. That is an example, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko, ang tanong ko, ginawa mo ba? Yan yung mga basic na tanong dapat natin natanong sa inyo para mas naiintindihan mo. May nagawa ka ba na solusyon para patigilin o pahintuin? Baka madamay ka, maipit ka sa mga problema na to? Wala ka sigurong ginawang ganun, mga kababayan. Tuloy! At sabi nga niya, kakasuhan niya, siya pa manguna, siya pa daw magiging complainant, yun ang sabi niya. Pero talaga ba ha? Doon din yung question of conflict of interest. Yun ang madalas na lumalabas sa mga usapin. I think sa mga panahon ngayon, parang yung mga binanggit din ni Congressman Leviste, no, na mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kumukotong, di ba? Pero nasaan yung resibo? Madali kasi magbanggit ng pangalan. Yes, mga kababayan ko, madaling magbanggit ng pangalan. Madaling mag-question sa tao. But the question is, where's the right forum para ilabas yung ebidensya, mga kababayan ko? Ganun lang kadali. I think sa mga panahon ngayon, kung wala ka talagang kinatatakutan dahil wala ka talagang ginawa, then hindi ka na dapat wala kang iindain. Yun na nga lang, nababanggit ang pangalan mo, parang medyo nagkakaroon din ng character erosion. The word is for me is character assassination, but in the point of Billionario, character erosion, mga kababayan. Well, tama ka naman doon, Madam Corina. Kung hindi assassination, bakit ako lang ang nagsasalita? Oo nga, Willard. Babalikan ko lang sana yung babalikan ko lang sana yung question ni Corina eh. Pero maganda kasi balikan yung Bids and Awards Committee. Kung sino yung bumubuo niya noon, kung sino yung mga posibleng konektado sa mga tahimik na sila lahat ngayon. Kaya nga eh. Yung mga nakaupo sa mga committee dati. Paano naman? Isipin mo, nag-umpisa tayo sa flood control. Ngayon may farm to market. Tapos meron... Alam mo, tama sinasabi nila dito, marami pang mabubo kayo. Hindi lang po, mga kababayan, itong mga flood control issues. Mga health center. Meron pa tayong super health center issue. Meron pa tayong issue sa corruption sa bigas, corruption sa DPWH, corruption sa mga napakarami ahensya, even yung DA. Meron din corruption dyan, mga kababayan ko. Centers. Tapos susunod dyan, lahat yung mga cat's eye, road barriers, lahat yan. Road reblocking, asphalt overlay, lahat po yan. Marami. Kaya nga mahaba-haba pa tong usapin na to. Kaya nga sabi ko sa inyo, malala talaga yung naging damage ng corruption sa Pilipinas. Well, I agree to the Billionaire News, especially to Ms. Corina Sanchez and Pinky Webb and Sir Willard Cheng nung pinag-uusapan nila to. Buti naisingit ninyo kasi maraming Pilipino ang gustong malaman yung mga issue ng corruption sa Pilipinas. Paano nakakapandekwat to, mga kababayan ko? That is the biggest question, mga kababayan. Classroom pa, textbooks, mga ganyan, school supplies, office dami. Mga pinai-import daw ng mga isda. O, diba? Sinabi din yun ni Secretary Laurel. Right. So, ayan na. Grabe, ini-import pa yung isda, no? Imbis na may dito sa atin manggaling isda, ini-import pa. Diyos ko po. Sige, labas nyo na lahat. Oo. Tagal din naman namin naghintay eh. Correct, mga kababayan. Labas nyo na lahat. Matagal din naman kami nag-intay. That is the biggest question, no, and answer dun sa mga labas nyo na lahat para masaya, and we are ready naman na sagutin to. 'Di ba, mga kababayan? Tuloy-tuloyin nyo na. Pero huwag nyo nang patagalin pa kasi parang medyo mabagal. Alright. Okay, pamasko na nila sa atin yun. Di ba, mga kababayan ko? But anyway,
Mga kababayan, kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy movements na ilalabas natin. Alright? Mga kababayan, huwag mo kakalimutan mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Mga kapatid, ito pa ang ating pag-uusapan. Matapos yung flood control, matapos yung mga issue na yan, and we have excited, papunta pa lang tayo sa exciting part, mga kapatid. You know kung ano ang pinaka-exciting part dito? Well, ako, agree rin ako. I was amazed, mga kababayan ko. Kasi, nakaraan lang, ibinalita natin ito sa taong bayan. Mga kapatid. Yes, tama ho kayo na yung narinig sa akin. Nakaraan lang, binalita ho natin ito. Binalita natin sa sambayan ng Pilipino. Binalita natin sa mga kababayan natin kung ano nga ba ang totoong lagay ng ating Department of Health. Hindi ko ho binabanatan dito si Secretary ng Department of Health. Pero this is a wake-up call. Ano na nga ba ang status ng ginagawa mo? Gising ka ba habang nangyayari ito? O nagbubulag-bulagan sa mga issues na nangyayari sa bayan ngayon? Naalala ko lang din, no? Naalala ko lang din na nilaanan ng bilyong-bilyong pisong pondo itong Super Health Center nito ni Senator Go. Diba? Mga kapatid? Ngayon, si Herbosa, si Secretary Herbosa, at itong si Senator Go mukhang magbabanggaan. Sapagkat nagtuturuan na ho, mga kababayan ko, itong si Secretary Herbosa. Ito ho yung pinakamasakit na part ho dito eh. Sa totoo lang. Kung maaalala nyo ho, mga kababayan ko, paliwanag ko lang. Meron hong budget na 142 billion pesos na pondo ang Senado. Tama ho kayo ng inyong naririnig. Nagkaroon ho ng 142 billion pesos ang Senado. Ngunit mga kababayan ko, tila ho ba, mga kababayan, tila ho ba, nung pinondohan ang isa sa mga proyekto ni Senator Go, yan hong Super Health Center, mga kababayan ko, yan ho ay programa ni Senator Bongo. Tila ho ba, mga kababayan ko, meron hong kakaiba, mga kapatid. Ano nga ba itong kakaiba na to? At tila ho, palaisipan. Bakit ho meron hong mga hindi pa natatapos samantalang bayad na. Mga kapatid. Ano nga ba ang masasabi ni Secretary Herbosa dito? Na dapat yung mga proyekto na yan na nilaanan ho ng gobyerno ng pera, ng pondo upang mapakinabangan ng taong bayan, ito hong Super Health Center, example na lang sa Marikina, mukhang uod at mga insekto na tinubuan ng damo ang nakikinabang. Aba, napakagaling naman ho ng proyekto nito. Super Health Center? Na tila ho ba ngayon, mga kababayan ko, ay pinakikinabangan ng mga insekto at damo na kinakapitan na yung mga pinagpapatayo ninyo? Anong ginagawa nyo sa pera ng taong bayan? Yan ang tatanungin ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, bago tayo magpatuloy, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Panoorin niyo ang video na to. Nagtungo si Health Secretary Ted Herbosa sa Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Pinatawag siya ng ICI kaugnay sa ginagawang investigasyon ng DOH sa mga ghost o non-operational super health centers sa bansa. At live mula sa Taguig na sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano daw ang sinabi dyan ni Secretary Herbosa? Ruth, sinabihan ng ICI itong si Health Secretary Ted Herbosa na ipagpatuloy lamang yung mga investigasyon at hanggat maaari ay... Nako!
Nako, patuloy ang investigasyon. Ibigay ang kanyang findings sa komisyon. Sinabi rin ng ICI na handa ito makipagtulungan kay Herbosa. Isa sa mga suhestyon ng ICI ay magkaroon ng Citizens Participatory Action kung saan aktibong magre-report ang mga mamamayan na sa tingin nila ay mga health centers na hindi nagagamit. Sa huling bilang ng DOH, mayroong humigit kumulang 300 health centers na non-operational. Sa inisyal na pagtingin ng DOH, hindi nagagamit ang mga health centers dahil walang kuryente o linya ng tubig. Mayroon din daw mga health centers na walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. Ito lang. Di ba programa ni ano to? Ito natataka ako ha. Nagtataka ako ha. Ako matanong ko lang, ma-question ko lang. Wala naman humasama mag-question eh. Karapatan natin eh. Nakita nyo ho ba to? Ito hong damuhan na to. Yan ho. Kung mapapansin ninyo, is this a super health center? Mga kababayan. Super Health Center bar, yan ba yung pinagmamalaki na Super Health Center ng mga Duterte supporter? Sino ho nakikinabang yan, mga kababayan? Matanong ko lang ho kayo ha, sino ho nakikinabang nito? Sino ho ang nakikinabang? Taong bayan ba? Abay grabe ho, tingnan nyo kung mapapansin nyo ho. Oh, pinagpatayuan, gumasos ho ng 20, ang pagkakaalam ko ha, di umano ay 21 million pesos. 21 million pesos na nagkakahalaga ng proyekto ng gobyerno na pinagmamalaki ho ng mga taga-suporta neto ni Senator Go. Eh bakit ho ganito? Ayan ho ang pinaka-marin na tanong ko. Super Health Center na ang nakikinabang, damo, uod, ipis, mga kababayan ko. Baka may ahas na nga dyan eh. Di ba mga kababayan? Di ba? Yan ang tanong ko. Diyos ko. 100 health centers na non-operational. Sa inisyal na pagtingin ng DOH, hindi nagagamit ang mga health centers dahil walang kuryente o linya ng tubig. Eh paano? Ito, tanong ko lang dyan ha. Tanong ko lang dyan. Nilahanan ng pondo ng gobyerno eh. That's a part of Marikina yun eh. Mga kababayan ko eh. Actually, I think inabandon ng contractor yan. Maybe, di natin alam ng story, mga kababayan ko. But, tataka lang ako dito kay Secretary Ted Herbosa eh, no? Ngayon kapa-action ng ganyan kung kailan ngayon mula natuklasan. Kung hindi pa mangangatok si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka pa gagalaw ng ganyan. Diyos ko mga kababayan ko, sandali lang, mawalang galang lang ho ha. Kung hindi pa mangangatok si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa mangungulit si PBBM, hindi pa gagawa ng si PBBM, hindi nyo pa actionan yan? Kung hindi pa magsasabi si Pangulong Bongbong Marcos na mahiya naman kayo, hindi nyo pa actionan yan? Ano to? Diba? Kalokohan! Naglolokohan tayo dito kung ganyan. Di ba mga kababayan ko? Tuloy natin. Mayroon din daw mga health centers na walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. LGU. Huwag na kayo umasa sa mga LGU. Kung may matinong LGU, makikita ko Pasig. Pero the rest, popondohan to. Isasama pa nila to sa pondo. Diyos ko. Alam mo, alam mo sa totoo lang, nagsayang tayo ng pera para sa ganitong klaseng super health center. Mga kababayan ko. Kasi ang credential ng super health center kay Senator Go lang eh. Ang alam ng taong bayan, tumutulong si Go, tumutulong si ganyan. Pero mga kababayan ko, ito ba na-action ni Senator Go? Hindi ako I'm calling the attention of Senator Go. Tanong ko lang po, bakit po pagdating mo sa super health center, andyan ho kayo? Ang pangalan nyo ho'y nakabalandra. Tama ho ba ako? Kasi tatak nyo ho yan. Proyekto nyo ho yan sa Senado. Ngayon ho mga kababayan ko, ang nangyayari to parang hong malasakit center lang. Alam nyo ho ba yun mga kababayan? Parang ganun lang ho ulit to. Parang ganun lang ho ulit tong super health center. Sa makatuwid mga kababayan ko, parang malasakit lang. Alam nyo ho ba yung malasakit mga kababayan ko? Yung malasakit center, pinangalanan ho niya ni Senator Go. Inari niya ho yan. Siya ho ang nag-ani ng credential niyan. Pero ang laman ho ng malasakit center mga kababayan ko is kagawaran ng gobyerno.
Ano-ano ho, mga kababayan ko, ang laman ng Malasakit Center? PhilHealth, SWA, mga kababayan ko, PCSO, PhilHealth. Mga kababayan ko, lahat DSWD, lahat ang pwedeng mahinga ng tulong sa gobyerno, andun ho sa iisang kwarto na tinawag hong Malasakit Center. Yung Super Health Center po, mga kababayan ko, parang Malasakit Center. Ay, parang paano ko ho nasabi, mga kababayan ko? Sa ayon ho sa balita, mga kababayan ko, ito hong Super Health Center, mga kapatid, na tinutukoy ho nila, maliwanag ho, pasabi nyo. Walang mga personnel katulad ng doktor, nurse, midwife at pharmacists na ang dapat na nagpupuno ay mga lokal na pamahalaan. O, parang inulit lang natin dito yung salitang pangalan na Malasakit. Kasi yung Malasakit Center, laman din ho ng gobyerno. Yung Super Health Center sa mga barabarangay, mga kababayan ko, ang laman ho, ang popondo, LGU. Ay, anak ng teteng, oo. Magke-credit grab na naman tayo. Pag sinabing Super Health Center, pinatayo yan ni Senator Go. Pinatayo yan nila ganito, nila ganyan. Pero ang laman ng Super Health Center, mga kababayan, pondo na naman ng gobyerno. Dapat maniniwala ako kung yan ay pondo ng Senado sa opisina mo. Wala lang, nagpagawa ka lang ng isang bahay. For example, pagawa ka ng isang bahay, tinawag mong Super Health Center para magpuntahan lahat ng tao doon, pero ang inaasahan mo pa rin natutugon doon sa loob para tumakbo ang Super Health Center mo, yung ating LGU. Ay, nako, Diyos ko naman, anak ng teteng, perwisyo sa bayan. Ang aga-aga, Diyos ko naman, mga kapatid. Na may merwisyo kayo ng ganyan. Wala na bang ibang kung pwedeng gawin? Wala na bang ibang pwedeng maisama na maayos na proyekto na talagang hindi mo na kailangan iasa sa LGU? Diyos ko naman! Nakakahiya naman, oh! Mahigit kalahati sa bilang na ito ay nasa Luzon, habang ang iba ay nakakalat sa Visayas at Mindanao. Ayan, kalahati ay nasa Luzon, mahigit nakakalat din sa Mindanao. Ang tanong dito, may laman ba, mga kababayan ko? Baka sabi ko nga, baka nagpatayo lang tayo ng Super Health Center tapos wala naman palang tutugon, mga kababayan. Naknan teteng, oo. Nagsasayang tayo ng pondot pera dito. Pero in fairness, napatayo naman nila yung Super Health Center. Hindi nga lang gumagana. Inaantay pa nila si Mayor para kumilos. Laki-laki ng pondo, hindi nyo nalaanan yan. Diyos ko naman, oh. Tuloy. Tinitingnan para kung mayroon talagang anomalya dahil dumaraan naman sa proseso ang paggawa ng mga health centers. Ando na nga tayo. Sabihin na natin, there is a 21 million pesos, sabihin natin ang budget ng ang budget nitong mga kababayan ko. But here is the thing, mga kapatid. Bumabudget tayo ng ganyan, nagpapatayo tayo ng ganyan. Ang tanong dito, gumagana ba? Napakikinabangan ba ng taong bayan? Because gumagastos ang taong bayan eh. Because ang taxpayer natin napupunta sa mga proyekto niya, nilalaanan yung mga sinasuggest yung proyekto, kayong mga senador. Pero ang tanong dito, pinakikinabangan ba ang bawat sentimo na yan imbis ng taong bayan? Alam mo, malaking tulong ang Super Health Center kung sana ay meron tayong ang nakikinabang, mga kababayan ko, ay tao, hindi po agiw. Kasi kung meron po tayong Super Health Center, wala pong doktor, walang midwife, walang nurse, walang doktor, walang pharmacist. Bali wala ho yung Super Health Center na yan. Nakakahiya ho sa taong bayan yan. Diba? Ako po kinakato ko ho yung opisina nyo, Senator Go. Sana ho kung mabibigyan nyo ho ko ng, mapapaunlakan nyo ho ko ng interview, baka pwede ho, mga kababayan, kasi ito ho gusto ko itanong sa inyo. Ano ho ang purpose nitong Super Health Center ninyo? Kahit via phone patch lang, Senator, tatanungin ko lang po kayo para ho dito. Kasi nagtataka na ho ako eh. Meron ho kayo mga proyekto na ganito, ano ho ang dahilan? Bakit ho meron mga tinubuan na Super Health Center ng mga damo sa Marikina?
Yan ho ang tanong ko. Kahit via phone patch lang, Senator, email nyo lang po ako o kaya message nyo po ako. Natanong din si Herbosa tungkol sa kanyang komento sa isang live stream kung saan sinabi niyang mas mabuti nang sila ang nag-expose kaysa sila ang mag-expose. Ayun, mas mabuti nang sila ang mag-expose kaysa sila ang mag-expose. Ano ba ikakanta ni Herbosa dito? Yan din ang tanong ko eh. Ano nga ba ang ikakanta ni Herbosa dito? Alam mo, may tanong ako dito kay Secretary Herbosa. Secretary, hindi kita binabanatan ha. Kasi alam mo naman na gusto ko lang magtanong, gusto ko lang mangwestiyon. Kasi karapatan ko naman din po yan bilang mamamayang Pilipino. 'Di ba? Eh bakit ngayon lang po kayo umaaksyon kung kailan si Presidente Bongbong Marcos po ay nagtawag na talaga ng isang malaking pagbabago na gusto niyang tibagin ang korupsyon sa bansa? Yan ho ang pinakamalaking tanong ko ho dito eh. Bakit ngayon lang ho kayo umaaksyon at nagiging ala superhero? 'Di ba? Yun ang pinakatanong ko dyan, Secretary Herbosa ha? Hindi ako tanong ko lang ho sa inyo yan. Hindi ko ho kayo binabanatan. Kasi nagtataka ho ako sa napakahaba ho ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos at nakita nyo ho yung mga ganyang project, eh bakit ngayon lang ho kayo nagsandi, ngayon lang ho kayo nagsasalita ng ganyan? 'Di ba? Narito ang kanyang pahayag. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. Correct. Ikaw talaga pagbabalingan yan. Kasi may pod. Ito yan eh, Secretary Herbosa eh. Alam mo may sagot ako dyan. Gusto nyo po malaman sagot ko. Ito ho, wag ko kayo magtatampo sa akin. Alam ko mapapanood nyo ho ako. No. Unang-una ho sa lahat, Secretary Herbosa, bakit ho sa inyo isisisi yung mga super health center na nagiging tinubuan ng ganyan? Hindi nyo ho ba na-monitor? Wala ho ba nagmo-monitor sa inyo? Meron ho kayong budget galing ho sa gobyerno. Pinapasahod ho kayo ng taong bayan at ng pera ng taong bayan. Second, kung ang isang ospital, sabihin natin ospital is mahina ang walang doktor, walang maayos na pasilidad, talaga sa inyo ho isisisi. Pero pagdating ho sa Super Health Center, lusot ho si Secretary Herbosa dyan, hindi ho siya damay dyan kasi sapagkat this is connected by the LGU and mga kababayang LGU and the sponsor of yung naging sponsor nitong Super Health Center sa Senado. Di ba? Sasabihin yung ganyan. Parang ang dating ho nito, mga kababayan ko, naguhugas kamay po tayo niyan, Secretary. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care. Correct. Bakit? Sige, anong sagot mo? Even if I'm not the one running the healthcare system. Kaya nga eh. Alam mo sa totoo. Alam mo, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos, Apo, no? Itong ating healthcare secretary, mukha po atang sasablay ah. Bakit ho? Secretary Herbosa, sino dapat ang tumatrabaho niyan? Sige nga ho. Sino ho dapat ang tumatrabaho niyan? Si Pangulong Bongbong Marcos po ba? Alam mo, kaya nagrereklamo ang taong bayan eh. Kaya nagrereklamo Pilipino sa ating healthcare system eh. Kasi sasagutin mo, hindi lang ikaw ang tumatrabaho niyan, pero nasa iyo ang karapatan binigay ng Pangulo upang ipatupad ang mga pulisiya pagdating sa kalusugan. Abay, nakalimutan ho ata ni Secretary Herbosa, mga kababayan ko, kanyang posisyon. Okay. Secretary of Health, Herbosa. Yun ang katayuan nyo dito. Hindi ko kayo ordinaryo Pilipino lang. Pinagkatiwala sa inyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon sa Department of Health upang mangasiwa sa, mga kababayan ko sa ating kagawaran ng pangkalusugan. Ngayon ho, isisisi nyo ho sa iba yung problema na yan. Abay, tatawanan ko ho kayo. Diba? Tatawanan ko ho kayo. Imposible ho na hindi nyo alam. Yan ho ang sinasabi ko. Pasensya ka na, Secretary Herbosa, kung sinasabihan kita dito ng ganyan. Hindi kita binabanatan, pero kinokomentohan ko yung mga sinabi mo para ho sa ikalilinaw lang, ha?
Yun ho, nakakadismaya, mga kababayan ko. Sasabihin niya sa taong bayan na hindi lang siya nagtatrabaho dito, isisisi sa kanya. Talagang isisisi sa'yo ng taong bayan yan. Because kung ikaw ay effective kung ikaw ay epektibo na isang sekretary ng kagawaran ng pangkalusugan, dapat nararamdaman ng taong bayan. Nakikita ng taong bayan yung pagbabago, changes sa bansa, may nabago ba sa ating healthcare system, meron ba na bagong ganito. Ang alam nga lang ng taong bayan ngayon, mga kapatid, pag pumunta ka sa hospital, pila pa. Diba? Mga kababayan ko, matagal pa mag-asikaso, di pa naaayos yun. Diba? Sa mga pampublikong ospital. Pag wala pang gamot ng pampublikong ospital natin, kailangan mo pang bumili sa labas. That is example. Secretary Herbosa, I'm sorry. That is the example ng mga nangyayari ngayon. Nakapagpa-hospital ka na ba sa pampublikong ospital? Nakapagpa-opera ka na ba? Nakakuha ka na ba ng GL? Ng guaranteed letter? Nakalapit ka na ba sa SWA? Nakalapit ka na ba sa PCS o sa PhilHealth? Nagamit mo na ba? I think hindi pa. Kasi kung talaga may pagbabago sa administrasyon mo bilang isang Department of may pagbabago diyan sa departamento mo, sa Department of Health, di sana may changes. 'Di ba? Yun siya sabi natin dito. Minsan yan ang biniblame sa tao. At yan din ang dahilan kung bakit lumakas ng lumakas si Senator Bongo dahil, mga kababayan ko, mas naging center of attraction siya ng taong bayan pagdating sa Department of Health kasi, mga kababayan ko, meron siyang malasakit center. Hindi mo man lang ba kayang tignan ito? Silipin ito? Na tila ba ang gobyerno natin, mga kababayan ko, ang napag-iiwanan kahit na ang gobyerno ang gumagastosan na nagkikredito ng lahat ng ito ay si Senator Bongo? Paano na yan ngayon? Secretary Herbosa, maraming problema ang Super Health Center. Tinamaan ka. Pwede ba natin isisisi kay Senator Goyan? Tapos na yung trabaho niya. Nakapag-budget na siya. Ang continuation nito, nasa iyo at nasa LGU na. That's the biggest question. The $1,000,000 question. Kaya, Secretary, di kita pinipitik, di kita inaaway ha. Bati tayo. Pero bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag kang magagalit. Kaya kung gusto mo ng ganitong usapan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy movements na ilalabas natin. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sikat na naman, mga kababayan ko, dahil sa kanyang nagawa sa Cebu, mga kababayan. Ano ang balita na ito, mga kababayan ko? Aba, mga kapatid, tignan nyo nga naman, no? Iba talaga ang Marcos legacy na ginagawa niya, mga kababayan ko. Panoorin nyo po ang video na to, mga kababayan ko, kung saan malaki ang pagbabago kapag Marcos ang nag-aalaga talaga. Di kagaya ng iba dyan, payero-yero lang. Tapos, pakahoy-kahoy. Yung iba, nung panahon nung dating administrasyon, patent-tent lang kayo. Pero ito, mga kababayan ko, may bagong plot twist ang ginawa ang Pangulo. Panoorin nyo ang video na to. Kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang kondisyon ng mga pamilyang apektado ng lindol sa San Remigio at Bogo City sa Cebu. Nagsimula na rin ang pag-aabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development at Department of Human Settlements and Urban Development. Yun! Nakatutok si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Ayun, mga kababayan ko, Bayanihan Village. Kung saan, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, ay ginawa po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kasama ang DSWD, Red Cross at ang mga ahensya ng gobyerno, kung saan ay makikita nyo na hindi lang basta inaasikaso ang ating mga kababayan. Binibigyan ng importansya pag-aaruga ang mga tao na nasalanta ng nakaraan na dumaan na lindol sa Bogo, Cebu at sa karatig pa nito. Ito yung magandang balita, panoorin natin. Ito yung good news, mga kababayan.
Ito ang tinaguriang Bayanihan Village na itinayo sa San Remigio, Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Ayon sa DSWD, mayroon ditong 200 tents. Mayroon ding 50 modular shelter units. Ganda, no? Very mukhang tanong ko lang Mr. President, naganda ka ba? Napagandaan nyo ba tong lindol? Kasi ito lang yung nakita ko na sa totoo lang. Ito lang yung nakita kong administrasyon na nagbigay ng isang matutuluyan, mga kababayan ko, na may kama, may electric fan. Tapos yung style nung ibinigay na tutulugan, parang pwede mo nang tirhan, mga kababayan. Oh. Smart houses. Ayun, we call it smart houses. Ano laman? Na itinayo sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ang ganda, mga kababayan? Mukhang naganda ba kayo, Mr. President? Kasi yung pasa administration nun sumaklolo sa sakuna. Ang dala, pinatulog lang sa cover cord with tent. Tapos, binagsakan lang ng pagkain. Pero ito, mga kababayan ko, nakakatuwa. Ang laki ng makukuwang respeto ng gobyerno natin, lalong-lalo na sa mga mamamayan sa Cebu. Kita nyo, mga kababayan, no? Mapapansin ninyo, grabe yung ginawang pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos dyan. Hindi kayo pinatulog kung saan-saan. Bumisita dyan kanina si Pangulong Marcos, kasama ang mga kalihim ng DPW. Ito yung tent ng Red Cross. Supposed to be, mga kababayan ko, I just want to be clarify. Red Cross is non-profit organization. O non-government organization. So this is NGO. Supposed to be, self-funded sila. Maraming nagbibigay sa kanila. Maraming sponsors tong Red Cross. So binisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Dala niya ang tulong ng DSWD pagkain. Pero the tent city na tinayo nila that is a pondo yan na nanggaling sa Red Cross, mga kababayan. DSUD at DSWD, pati ang Philippine Red Cross. 250 pamilyang naapektuhan ng lindol ang nanatili roon sa ngayon. Ayan, ang dami Pero ito, mga kababayan ko, ito si Bagong Pilipinas. Sa loob ng mga tent at modular house. Modular house ang tawag pala doon. May mga kama at iba pang gamit. Ayan grabe. Ito yung tent ng Red Cross. Red Cross to hindi po ng government This is not property of our government, mga kababayan ko. Ang proyekto ng gobyerno natin is yung mga modular house, yung parang mga bank, mga kababayan ko. Sabi ng DSWD, mayroong child at women-friendly spaces para sa pag-aaral, paglalaro at pahingahan ng mga bata at kababaihan. Tama yan, para mas maiwasan natin yung stress sa mga pamilya. Isa yun sa makakatulong sa paano makarecover. Kasi kahit na gumuhuman yung bahay nila, wala silang babalikan na bahay. So they can relax and makapag-isip sila kung ano mga gagawin nila. And then yung inaalis, isa rin sa part na ginagawa dyan ng DSWD and ng Red Cross is paano matanggal yung stress o trauma na sinapit nila. Actually, I am a part of a Red Cross, mga kababayan ko. Ayan, banggitin ko na, Siamo Tutti Pratel, mga kababayan, para maintindihan ko ng mga Red Cross member din dito, mga kabayan ko. Ako po yung nag-undergo rin ng first aid, first responder o first aid, yung paunang lunas. And then second, mga kababayan ko, nag-under din po ako ng PSP, mga physical psychosocial support. Kaya alam na alam ko yung ginagawa ng mga kawani ng gobyerno natin na nandiyan. Siyempre ng Red Cross din. Ang commitment po ng DSUD is only the house. DSUD. Pero sa loob ng bahay po, may kuryente, may outlet din pwede mag-charge, no? Yung nakikita nyo gamit dyan, donations po yan. Whether you live in a family tent or a smart home that DSUD built, the important thing is yung pangako ng ating Pangulo, yung utos ng ating Pangulo nangyari. Diba, natandaan nyo nung day 1 na nandito siya, sabi niya, kailangan magtayo tayo ng tent city. So we now have 5 tent cities. Ayon sa Presidential Communications Office, kumpleto ang village sa amenities at pangangailangan ng mga naroon. Grabe, no? Ito yung sinasabi content nung dating administrasyon. Alam niyo yung pag nasunugan, yung ganyan lang, tapos kasya na doon yung ilang pamilya, nasa cover court lang kayo. Pero ito si Pangulong Bongbong Marcos, sinurbol niya na may matutulugan na maayos yung mga tao. Tulad ng pagkain,
water at sanitation facility. Yan ang kailangan. Yan ang bagong Pilipinas. At wellness services tulad ng mental health and psychological support. Yan, PSP. Yun sasabi ko. May mga lugar sa San Remigio na itinakda ng LGU bilang no-build zone. The no-build zone. Ito mga palay bitaw na mga sinkholes, na mga takukay cracks tungkol sa biya yuta, takukay mga cracks, agi sila mga palay. Yung ibig sabihin daw na sinasabi niya, yung mga no buildings bawal na magtayo sa mga lugar na to. Nagtalaga na po ang Bogo Municipal, mga kabayan ko, na hanggang dito lang, hindi na pwedeng magtayo pa dito sa mga apektado. Baka meron sa baba niya sinkhole. Yun. Di naman yung kapuyan ng ilang mga balay. Kanya, pero nako. So marami rin talagang Pilipino na apektado. Almost 200 plus family ang apektado. But mga kababayan ko, maganda yung plano ng gobyerno natin. At least matutulungan sila dyan. Sana magkaroon ng pabahay si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Bogo. Oh. Yun ang mga balay ay no-build zones. Kung no-build zones man, it's going to take us longer to relocate and build houses for them. Okay. Nag-ikot din ang Pangulo sa Tent City sa lungsod ng Bugo. Ito po yung Red Cross, ha? Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan to going forward. Yan ang ginagawa dapat ng presidente. Yan ang kailangan ng bansa natin. Alam nyo, magandang balita po ito at magandang ginagawa. Alam nyo kung bakit, mga kababayan. Patunay lang ito na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi nagpapabaya sa tao. No? Imagine nyo, meron tayong tent city na ganyan. Meron tayong matutulugan, masisilungan na konkreto, smart house, o smart parang magandang patutuluyan, makakapagpahinga, di ka mangangamba. Ito yung kailangan ng taong bayan eh. Buti pa pala, ganito yung ginagawa ng Marcos administration, tapos sasabihin nyo, bumaba na si Marcos. So ipapalit nyo, di ba? Mga DDS. Ano ibibigay nun? Lumindol na nga lang sa Cebu. Lugaw lang ang dinala. Hanggang Davao, lugaw pa rin. Sa Pangulo, nagsimula ng namigay ng cash assistance sa DSWD. Yun ang pinakamaganda doon. Isa yan sa mga problema ng mga mga bakwit, mga kababayan ko. At ng construction materials and DSUD. Yan ang pinakamaganda. Sa mga pamilya na epektuhan ng lindol sa San Remigio at Bugo City. Good job. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Alam niyo mga kababayan, napakagaling ng ginagawa ng presidente. Totoo lang. This president is pag bumaba to, mamimiss ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Marami siya nagagawang tama sa bayan. Kahit na sinasabihan siya na kung ano-anong masasakit na salita. Pero still, hindi nagpapa-apekto si President Bongbong Marcos. And I'm happy for you, Mr. President. Because nagagawa mo yung mga dapat gawin sa bansa. And I'm watching kung paano mo ito tinatrabaho. I know your sacrifices for the Filipino people. You give your 6 years of your life para maging presidente ng bansa, para ayusin ito. No? At yung pagkukusa, kawang gawa, ramdam ng taong bayan yung pagmamahal mo. And I believe na marami pa tayong tatrabahuhin, marami ka pang gagawin, marami ka pang gustong gawin para sa bansa natin. Especially to fighting the corruption, paglaban sa ating mga magnanakaw sa Pilipinas. And sinabayan itong lindol. Saludo ako sa iyo, sir. Thank you for being a good president. And we love you. Maraming salamat, Mr. President. And I hope na sana magkita tayo muli. Siguro pagbaba mo na ng pwesto.
Maraming salamat po. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kabayan ko. Yan po ang good news natin ngayong araw na ito. Naibigay na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang hiling ng ating mga kababayan sa Bogo, Cebu. Maraming salamat po. Kung gusto mo ng ganitong usapan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi ka updated sa mga Biyahe ni Koy movements na ilalabas natin. Once again, mga kabayan ko, sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.